Tropang Ilonggo. Please subscribe And like and share. Ayun, magandang araw po no sa lahat nating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyong lahat, ano? Ayan. So, welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel from Tropang Ilonggo po, no? Sa lahat nating mga kababayan. At syempre sa ating mga OFW, no? Big love shout out. At magandang araw po sa inyong lahat. So, ito guys, ginalit na naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga didiles. Alam nyo ba kung bakit nagagalit ho ang mga didiles? Dahil napakaganda na naman itong balita na ito, mga kababayan. At talagang hindi lang ho tayong mga sumusuporta sa ating gobyerno, pati ho ang mga didiles ay makikinabang sa ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Ito pong ginawa ng ating Pangulo, siya lang nakagawa nito, mga kababayan. Mga past admin, hindi nila nagawa ito. Kaya siguro mga didiles, na-underestimate ang ating Pangulo, na wala daw alam, walang nagagawa sa bansa, hindi naman daw matalino si PBBM, ina-underestimate ng mga didiles. No? Kahit nakikita na ho nila ang nangyayari sa bansa natin, lumalago ang ekonomiya, malaki ang pumapasok na investment dito sa bansa, ayaw pa rin nila maniwala dyan, mga kababayan. Diba? Pero ito lang ho masasabi ko sa lahat natin, mga kababayan. Kita naman natin sa mga kababayan natin, mga BBM supporters yan, o sa mga kababayan nating Pilipino na walang sinusuportahan, sila ay neutral. So ito lang po, no, mga kababayan, kita naman natin kung paano magtrabaho ang ating Pangulo. Diba? At saka ang ating Pangulo, talagang siya po ay desidido, talagang gusto niya po talaga na paunlarin ng bansa. Yun nga lang, may mga tao na hindi mo alam kung inggit ba, o galit, o inggit. Diba? Kasi, biruin nyo, mga kababayan, ngayon lang ako nakakita, tapos na ang kanyang termino, pero nangingialam pa siya ngayon sa administrasyon. Kasi si Gloria, si Pinoy, hindi naman nangialam. Diba? Sa mga sumunod sa kanilang presidente, si Pinoy, hindi naman nangialam. No? Yung ngayon lang talaga, mga kababayan, yung past admin lang, talagang nangingialam ngayon sa ating administrasyon. Dahil ba? Vice President yung anak, pwede na siyang mangialam. Diba, mga kababayan? At ang ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, sinasabi ho ng mga didiles na iniipit daw ni PBBM si Vice President Sara Duterte. Gusto daw patanggalin ni PBBM si Vice President Sara Duterte. Bakit naman gagawin ni PBBM yon? Una-una sa lahat, presidente siya. Mga kababayan, hindi ho siya bababa sa pwesto ni Vice President Sara Duterte para lang patanggalin niya si Vice President. Pero si PBBM, pag pinatanggal si PBBM, matik na aangat po ang Vice President. Di ba nga sabi ng ating Pangulo, nagagalit sila kasi hindi nila nakuha ang kanilang gusto sa akin. Di ba? Sabi pa ng ating Pangulo, kahit kakampi pa kita, naging kakampi kita. Pag nagkamali ka sa batas, managot ka sa batas. Ayan ang nakikita natin ngayon. So ito, ang ibabalita ko, napaka-good news at napakaganda. Di ba nga, mga kababayan, yung Maharlika, di ba, yung Maharlika na itinatag ng ating Pangulong Bongbong Marcos, dami ding kumontra doon. Daming umayaw, madaming tumuligsak. No? Ang daming mga bash ang natanggap ng ating Pangulo. Diba? Yung Maharlika investment na yun. Diba? Maraming kumontra, maraming iyakin, tulad ng mga didiles. Pero ito ko, mga kababayan, sa lahat nating mga kababayan, itong ibabalita ko, napaka-good news. No? Ewan ko kung narinig nyo na rin ito, pero isi-share ko dito sa channel ko para siyempre malaman din ng mga ka-followers ko rito, mga kababayan, itong ibabalita ko sa inyo, mga kababayan. Alam ko, kalat na ito sa social media, vlogger, kalat na rin po ito, mga kababayan. Pero isi-share ko pa rin ho dito
Para siyempre mga kababayan, meron po tayong upload na ganito mga kababayan para malaman din ng iba, yung mga iba nating kababayan, ng mga followers natin yan, di ba? Baka hindi pa nila napapanood. So ito mga kababayan ha, mababang presyo ng kuryente hatid ng administrasyon Marcos. Bakit po ba, no? Magiging mababa na ang presyo ng kuryente dito sa bansa natin. Bakit po ba? Hindi nyo ba alam? Kung alam nyo na, siyempre, ipapaliwanag ko pa rin. So, mga kababayan, ang Maharlika investment ng ating Pangulo, ang Maharlika na sinasabi nilang wala daw kwenta o wala daw ano dyan mga kababayan, kukurakutin lang daw, sabi ng mga nasa kabila, yung mga galit sa Maharlika. So, eto na ho yun mga kababayan. Napapakinabangan na ngayon ang Maharlika na itinatag ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Dahil ang Maharlika, mga kababayan, ay mag-e-invest po doon sa NGCP, sa kuryente, ng 20%. Bumili po ang ating Maharlika invest, mga kababayan, ng 20% sa NGCP. So, meron na tayong pwesto sa NGCP, mga kababayan. 20%, mga kababayan. So, meron na tayong pwesto. So, alam nyo naman, laganap at trending na ngayon yan, na hawak pala ng China ang ating kuryente, mga kababayan. Kaya, na-worry ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya, yung Maharlika na itinatag niya, pina-invest niya doon sa NGCP. So, bumili siya mga kababayan ng 20%, mga kababayan, na pag-aari ng NGCP para magkaroon ng pwesto din ang Maharlika investment ng gobyerno. Ito po yung itinatag ng ating Pangulo, yung Maharlika investment, ito mga kababayan, at nagagamit na ngayon, di ba? So, kung meron na tayong pwesto, meron na pwesto dyan ang ating gobyerno, so, may tendency na mga kababayan na mapababa po ang presyo ng kuryente. Kasi meron na pong hawak at meron na pong 20% ang ating gobyerno, no? Sa pamamagitan ng Maharlika investment. So, makakabuto na kung ano man ang pinagbubutuhan ng mga nasa NGCP, so magkakaroon na rin ng kapangyarihan ang ating gobyerno para bumuto kung tataas ba o bababa ang presyo ng kuryente. So malamang kasi ang gusto ng ating Pangulo ay abot kaya na presyo ng kuryente para sa mga Pilipino. So siyempre, laging pabor ang ating Pangulo para mapaibaba ang ating presyo ng kuryente. Mga kababayan, at yan naman pala talaga lagi ang problema sa ating mga Pilipino kasi kaya pala tuloy-tuloy po ang pagtaas ng presyo ng kuryente dito sa bansa kasi mga kababayan, Chinese pala ang may pinakamalaking percentage sa NGCP. Kaya kung may tendency talaga mga kababayan na maaari tayong ipablock ng China o pa-brown out, kaya nilang gawin kasi sila ang mas malaking nabili na percentage sa NGCP mga kababayan. So, ang ano dito mga kababayan, bakit nakabili ang China? Diba? Bakit sila nakabili? Eh, alam nyo naman, sa PAS admin. Diba? Kilala nyo naman yung PAS admin, diba? Kung paano nila inalagaan ang China dito sa Pilipinas. Ang masaklap lang kasi, Chinese pa ang may-ari ng kuryente natin. Mga kababayan, sila ang may mataas na percentage sa NGCP. Ganun na lang ang pagtaas ng kuryente natin. Tuloy-tuloy ang pagtaas ng kuryente kasi nga po pala, dahil Chinese ang pinakamataas na percentage sa NGCP. Nabili na mga na pag-aari sa NGCP mga kababayan. Diba? Sinaksihan ito ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito, babasahin ko. Bumibili ang Maharlika Investment ng 20% stake sa Nation Grid Corporation of the Philippines
ang pribadong kumpanyang nagpapatakbo ng nag-iisang network ng paghahatid ng kuryente sa bansa. Ayan. Sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang seremonya sa paglagda sa Malacanang noong Lunes ng hapon sa pagitan ng Maharlika Investment Fund Corporation at ang tagapamahala ng unang sovereign wealth fund ng bansa. So, sinaksihan mo ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang paglagda ng Maharlika Investment Corporation. So, yun po yung itinatag ng ating Pangulo. Diba? Yung Maharlika Investment Corporation. So, yan na ha. Kita natin magagamit at nagagamit na. No? Kasi meron tayong mga kababayan na sabi, yung mga ayaw dyan sa Maharlika Investment Corporation, di ba? Maraming tumuligsa, marami ding umayaw dyan ng mga politiko. Sabi daw na nakawin na tulad daw ang gawin. So, iba na kasi ngayon si PBBM. Di ba? Iba yung pamamalakad ng mga PAS admin, iba din ho ang pamamalakad ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? So, ayan na po mga kababayan, mapapakinabangan na natin at ng gobyerno ang itinatag. At yan makikita na natin na talagang gagana at maaayos pa at lalago pa itong Maharlika Investment at makukontrol pa ng gobyerno ang kuryente, no? Makukontrol pa ng gobyerno ang pagtaas ng kuryente dito sa bansa. Kasi meron po silang pag-aari sa NGCP. 'Di ba? Kasi puro Chinese, 'di ba? Dapat minsan may open din tayo sa ibang country, 'di ba? Kasi puro Chinese eh. So ito ho mga kababayan ha, meron lang akong i-share sa inyo. Ayan. Ito mga kababayan. 'Di ba? Ganito ho ang mga utak ng mga didilis, mga kababayan. Kasi palibhasa, ginawa ho ng amo nila yan. Kaya ngayon, binabato na lang ho nila sa ating Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Ganyan daw kalaki. Ganyan daw ang legacy ng ating Pangulong Bongbong Marcos. 4.5 billion Confidential Fund, 5 billion flood control, 510 million from World Bank, 1.29 billion from gold reserve, 250 billion Maharlika Fund, 290 billion from PhilHealth, 62.5 billion from GSIS, 62.5 billion from SSS, 62.5 billion from Land Bank, 117 billion from PDIC, at 10 billion from DepEd, from what? Partida walang proyekto. Yan kasi, alam nyo ha, open nyo kasi yung utak nyo, wag lang ho sa one-sided, para matanggap nyo rin na mayroon nung nagagawa ang gobyerno, mayroon nagagawa si PBBM. Ayaw nyo lang i-accept. Nasa loob ng 3 taon ng ating Pangulo ay mayroong mga proyekto na napapakinabangan na ng sambayan ng Pilipino. Ay ang amo nyo sa loob ng 6 years, sa loob ng 6 na taon niya, ilang trilyon ang inutang? 7.7 trilyon. Ano ang nangyari sa inutang niya? Diba? 7.7 trilyon ang inutang niya. Ang iniwan sa kanyang utang ni Noynoy, 5.9 trilyon men. 5.9 trilyon. Tapos, meron siya ngayong utang na iniwan kay PBBM bago sa bumaba ay 12.79 trilyon. Utang niya na iniwan kay BBM. So, ang inutang ho ni Duterte pala mga kababayan ay 7.70 trilyon. Diba? 7.70 trilyon yung inutang ni Duterte. Biruin nyo ang kalaki. Tapos, sisihin nyo si PBBM. Yung amo nyo naman ang naglubog sa utang. Diba? Ayan yung mga sinasabi ninyo, yan. Dalhin nyo yan sa korte kung may ebidensya kayo. Kasi alam nyo, dito nyo ipunos yan, wala ho namang mangyayari. Kukuha lang kayo ng simpatya, lulukuhin nyo lang yung mga supporters nyo.
sa korte nyo para maniwala kami kung totoo yan o hindi. Pero kung fake news yan, nako, mag-ingat ka. Ang hirap ng buhay sa kulungan. Pag hindi mo napatunayan yung sinasabi mo, hirap po ng buhay sa kulungan, ha. Kaya mga DDS, ingat to, mga DDS vlogger dyan, na mahilig sa fake news, naabangan na kayo ni Barbers, ni Kong Barbers. Tandaan nyo yan. So po, maraming salamat at magandang araw. Thank you!